Hello, Boss Kira. Gusto ko sanang i-share yung story ng asawa ko at yung sa akin ulit. Nang makaalis kami sa bahay na tinitirhan namin dati taong 2012, lumipat kami sa lugar ni na mama ko, dito sa Arayat. Sabi-sabi ng mga tao dito, dahil daw manghihilot ang aking lola, ay may alaga daw siya ditong duwende at kapre. Though hindi ko siya nakikita naniniwala naman ako. Siguro ilang months na kami dito noon. May puno kami dati ng bulak. Yung bunga niya po ay bulak na inilalagay sa mga unan. Nagkakalat na kasi noon kaya ipinatanggal na ni mama. Kaso parang simula nung ipinatanggal yung puno na yon, para bang unti-unti kaming minalas. Parang dahil sa pagkakaputol nun, unti-unti kaming naghirap sa pera. May mga nagkasakit, may namatay pa nga. So ang ginawa namin, umalis kami sa bahay na yon. Lumipat muna kami sa ibang lugar. Ang akala namin ay tuluyan ng mawawala ang hirap na na-experience namin noon. Hanggang sa bumalik ulit kami dito last year. Bale naging abandonado itong bahay na to for 7 years. Pero nung bumalik nga kami, ganun ulit yung pinagdaanan namin. Gusto ko lang sanang malaman sa mga listeners nyo kung mayroon din bang naka-experience sa inyo ng ganito. O kung may nakakaalam kung paano ito mababali. Ito naman po yung sa husband ko. Na-encounter nilang magpipinsan ito noon, mga panahong bata-bata pa sila. Naglalaro daw sila sa bahay ng isang tito niya. Sakto naman daw na nautusan sila ng mga pinsan niya na pumunta nga doon sa bahay ng tito niya at may ipinapakuha. So nagkalkal daw sila doon sa bahay na yon. Maya-maya daw, narinig nila na parang may humihingal. Akala nila isa lang sa kanila. Nagtingin-tingin sila sa paligid. Hanggang sa napagtanto nila na yung santo daw pala yun ni Jesus na nakaupo. Paglingon ulit nila sa ibang santo, humihingal na rin daw ang mga ito. Parang sabay-sabay silang humihingal. Sa sobrang takot nila noon, ay kumaripas sila ng takbo palabas sa bahay ng tito niya. At hindi na sila ulit bumalik doon matapos nang na-experience nila na yon. Ito po, experience ulit ng asawa ko. Sobrang hindi namin to inaasahan. Yung isang kaibigan namin na nakasabay pa naming bumili ng ulam ng gabi. Kinabukasan noon paggising namin ay nagulat kami sa ibinalita sa amin. Namatay daw sa aksidente yung kaibigan ng asawa ko na yon. So first day ng burol nandun kami. Bumalik din kami nung gabi. Sumaglit kami pag uwi namin. Wala kaming kaidi-idiya kung anong itsura o kung anong suot niya nung naaksidente siya. Pero nung pag uwi namin galing sa burol niya, biglang parang umiba yung ihip ng hangin. Kasabay din na kumidlat. Sabi ng asawa ko, nakita niya raw yung kaibigan niya. Si Totoy. Wala raw yung isang tsinelas. Nakakulay blue daw ito na damit. At basag yung mukha na duguan. Dahil sa sinabi niya, na-curious ako kaya minessage ko yung kapatid nung kaibigan namin na yon. At nasya kami sa nalaman namin. Eksakto yung nakita ng asawa kong suot at itsura ni Totoy nung gabing namatay ito. Naisip namin, siguro nagpapaalam lang kasi nga best friend niya yung asawa ko. Hanggang dito na lang po ulit, Boss Kira. Salamat po sa pagbasa ulit ng story ko.
God bless po sa lahat ng podcast at channel mo. Hi Boss Kira, magandang araw po. Napakinggan ko na po yung bagong upload nyo. Nakabilang po yung sa akin. Yung maikling kwento. Marami pong kwentong kababalaghan ng aking magulang noon. Kasi po lumaki kaming radyo lamang ang meron kami. At madalas, gabi ng lagim ang tinututukan namin noon. Itong ibabahagi kong ikalawang kwento ay hango sa karanasan ng tatay ko at ng kanyang mga kapatid. Sa bukid po lumaki sila tatay. Kung tawagin sa amin sa Bulacan ay halang o halang. Dulong bahagi po iyon ng bukirin. Istrikto po ang lolo namin noon na kung tawagin namin ay amang. Kaya madalas na napapalo sila tatay noon o napagbubuhatan ng kamay. Madalas pang araw ay binubugbog sila dahil na rin sa katigasan ng mga ulo nila. Kwento ni tatay, isang gabi raw, nagkaayaan silang magkakapatid na umakyat sa puno ng duhat sa may bandang dulo ng kanilang nasasakupang lupa. Malapit yun sa irigasyon o yung parang ilog. Doon daw sa gilid noon nakatayo yung puno ng duhat na ang kalahati medyo nakahapay. Magkakasama noon sila Tita Andreng, Tito Buboy at Tita Carmen. Tapos si tatay. Inakyat nila yung puno ng duhat na ang tanging ilaw lang nila noon ay ang liwanag ng buwan. Patuloy lang sila sa panginginain noon sa taas habang nakabantay naman si Tita Yoli sa baba. Habang kumakain ay patuloy naman din sa pagpitas at paglagay sa supot ang ginagawa nila tatay para maibenta din nila kinabukasan nang hindi nahuhuli nila amang. Nagulat na lang si tatay nun sa mabilis na pagbagsak ng paa ni Tita Andreng sa kanyang balikat na nasa itaas pang bahagi ng puno. Kasunod noon ang malakas at magkakasunod na kalabog sa lapag at pagbagsak ng isa pa sa tubig. Bumulong daw sa kanya si Tita Andreng. Ato, huwag ka maingay. Tingnan mo yung bunga sa pinakataas, yung nasisinaga ng buwan. Agad naman daw tumingin doon si tatay. Dala ng takot at pagkagulat, ay agad-agad siyang tumalon pababa, kasunod ni Tita Andreng. Tinanong ko kung anong nakita nilang lahat ng oras na yon. Lahat daw silang magkakapatid ay saksi at buhay na patunay na may nakita silang maliliit na taong mistulang paniki daw ang wangis na nagtatawanan habang nanginginain ng duhat. Malalaki daw yung mga mata at nagtatawanan pa. Ipinaalam daw nila yon sa kanilang amang. At tila hindi naman daw ito nagulat. At ang sabi pa raw nito sa nakatatandang kapatid na si Tita Andreng. Ba Andreng, nakakalimutan mo na ba yung malaking itim na aso na hinabol ko noong kabuwanan ng inyong ina kay Tony? Tumango daw ito at patuloy na nagsalita ang amang na hindi lang daw sila ang nabubuhay sa mundo. Marami raw mga elementong kasama nila na naninirahan sa bukid. Lalo na sa halang, na nag-iisang lupa sa dulong bukirin na punong-puno ng mga puno na walang nakakaalam kung ilang taon nang naroroon. Sabi pa raw ng amang, noong nagsisimula pa lang sila ng inang, ay halos lahat daw ng punong naroon ay nadatnan na nila. Na maaari daw na may mga nakatira na bago pa sila mapadpad doon. Kaya ang lagi daw bilin nito sa kanila na matuto silang magsabi ng tabi-tabi po o kaya ay huwag masyadong mag-iingay sa lugar. Hanggang ngayon po Boss Kira ay buhay na buhay pa ang halang.
Nakakalungkot lang na binabaha na ito ngayon dahil sa itinatayong malaking proyekto sa Bulacan. Hello Boss Kira, kumusta? Magandang araw po. Ako nga pala si Inday V, Tubong Cebu. Ito pong unang experience ko ay nangyari noong elementary pa ako. May nakatatandang kapatid po si mama na walang anak. Tawag namin sa kanya ay nanay. Palagi niya pong hinihiram ang mga pamangkin niya para may makasama siyang bumiyahe o di kaya naman ay maligo ng dagat kasama ang iba pa naming pinsan. Isang summer break, isinama niya ako sa hometown ng lola kung saan po ipinanganak si mama. Sa Calbayog, Samar. Ewan at hindi ko na pumatandaan ang dahilan ng pagpunta namin. Noong unang gabi namin doon ay hindi ako komportable. Marahil ay namamahay lang ako. Pero hindi naman nagtagal ay nakatulog din ako dahil na rin siguro sa pagod sa biyahe. Bigla akong nagising sa uhaw. At sa hula ko, mga 2:00 o 3:00 na yon ng madaling araw. Nasa loob po kami ng kulambunon natutulog at sa isang kamang may manipis na kutsyon. Napapagitnaan ako nila nanay at ng kanyang asawang si Uncle Max. Sinubukan kong tawagin si Uncle, ngunit parang mantika itong matulog. Sunod kong ginising si nanay. Nay, gising ka please. Nauuhaw po ako, gusto ko ng tubig. Pero ayaw ding magising ni nanay. Gusto ko nang maiyak nun sa uhaw. At dahil bata, walang magawa. Gusto ko sanang umiyak nang may pagsigaw. Ngunit bago ko pa man masimulan ng pag-iyak ko, ay meron ng sumulpot na anino ng isang kabayong maliit. Mula yun sa liwanag ng poste sa labas na tumatagos sa bintana papunta sa kulambo kung saan nga kaming tatlo natutulog. Yung ulo ng anino ay kahawig ng kahoy na kabayong sinasakyan na tumba-tumba yung mga paa. Yun nga lang, habang napatitig ako sa pagtataka, ay bigla nitong itinaas ang dalawa nitong mga paa sa harap na parang akmang tatakbo. Sa takot at gulat ko nun, ay bigla akong napatalokbong ng kumot. Dilat ang dalawa kong mga mata nun hanggang sa mag-umaga na. Magmula nun, hanggang sa makauwi kami sa Cebu, ay parang nagsimula na akong makaramdam at makakita ng mga katakataka sa aking paligid. Binabaliwala ko lang ito noon dahil bilang bata ay hindi ko pa ito naiintindihan. Pero ngayon ko na lang din naisipang ibahagi ito dahil na rin sa mga experience ng mga letter senders mo na kahawig ng mga nangyari sa akin. Eto na po ulit ako, si Inday V. Pangalawang sulat ko na ito. At ito ay tungkol sa isang pangyayaring naganap sa harap ng puno na kung tawagin sa Bisaya ay kolo, rimas sa Tagalog at breadfruit naman po sa Ingles. May ikukwento akong pangyayari sa Bohol, sa lugar kung saan nakatira ang aming tiyahin na ang tawag namin ay nanay. Malaki ang bahay ni nanay at kahit kada bakasyon ay naroon kami ng isang buwan, ay tila madami pa rin kaming hindi natutuklasan sa bahay at sa baryo kung saan siya naninirahan. Mga 5:00 na ng hapon noon. Ilan sa mga pinsan namin ay tumatambay sa may gate ng bahay kung saan tanaw namin ang kalsada at tanging mga bus lamang at iilang mga motor ang nadaan sa lugar. Sa gilid naman ng bahay ay mayroong open na basketball court.
ene-enjoy namin yung hangin nun nang biglang may tumigil na bus sa mismong tapat ng gate kung saan naroon ang puno ng kolo. Pagkalipas ng ilang segundo, nadinig namin yung sagot ng konduktor. Larga na! Takang-taka kaming lahat ng mga nakatambay, pati yung mga naglalaro ng basketball. Kasi wala namang bumaba sa bus. Doon po kasi sa probinsya, kahit ano pang sasakyan niya na natigil ay sinisilip at tinitignan ng mga tao. Kumbaga parang tinitignan nila kung kakilala o kamag-anak ba nila yung dumating. At ayun na nga, dahil wala palang bumaba, binaliwala na lang naming lahat yun. Kada hapon, may mga tao talaga doon na tumatambay sa labas ng bahay. O di kaya naman, nandoon sa basketball court. Dahil hindi naman na mainit nun at maganda nang maglaro. Sa sumunod na araw, hindi namin inaasahan na mangyayari pa ulit yung pagtigil ng bus sa harap ng punong kolo. Ibang bus naman ito kaysa kahapon. At sa pagkakataong ito, kitang-kita ng dalawa kong mata ang pagsilip ng driver sa salamin ng sasakyan, kung saan ang pasahero sa likod ay naglalakad habang papunta sa pinto ng bus. Parang nanlaki ang ulo ko nun at nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Para bang gusto kong maihi at maiyak. Klarong-klaro kasi na nadinig namin yung malakas na sigaw ng konduktor. Wala na. Nakababa na yung babae. Sabay hampas niya sa gilid ng bus. Nagtinginan kaming magpipinsan noon. Nagtataka kasi wala naman kaming nakitang bumaba sa bus. Maya-maya, tinawag kami ng kasambahay namin. Yung kasambahay namin na yon, doon talaga siya lumaki sa baryo na yon. Si Ate Dolly. Ikinuwento ko ang buong pangyayari. Ilang sandali bago ang kanyang pagdating. Pati na rin yung nangyari noong nakaraang araw. Sabi ni Ate Dolly, palaisipan pa rin daw sa mga residente sa baryo na yon kung bakit parang palaging merong ibinababa ang mga bus doon sa puno ng kolo. Wala naman daw silang nakikita talagang bumababa. Ayon po sa mga driver ng bus, isang magandang babae raw po na mahaba ang buhok at nakabistidang puti ang pasaherong iyon. Hindi nila ito nakikitang sumasampa sa bus, ngunit nakikita nila itong pumapara para bumaba. Ngunit ayon naman po sa matandang kumadrona sa tapat ng bahay namin na nakatira po mismo sa likod ng puno ng kolo na may karunungan po sa pag-aalbularyo, ang babae daw po na bumababa sa bus kada alas 5 ng hapon araw-araw ay isang biktima ng aksidente. Nasagasaan daw po ito ng bus doon sa harap mismo ng puno ng kolo o rimas. Kitang-kita daw po ng matanda ang paggulong ng pugot nitong ulo matapos niyang masagasaan. At dahil siya ay bata pa noon, wala siyang nagawa nun kundi ang sumigaw lang. Galing daw noon sa simbahan yung babae at kabababa lang din sa bus. Subalit yung sumunod daw na bus sa sinakyan niyang bus ay nawalan ng preno at siya ngang pumatay sa babae. Marahil ay hindi niya patanggap ang kanyang mabilis na pagkamatay, ayon sa matanda. Kaya daw siguro araw-araw ay paulit-ulit din siyang bumababa sa bus. Madami pang kwento at ganap sa bahay ng nanay. Pero sa susunod ko na po ikukwento, Boss Kira. Sana ay mapili mo itong sulat ko. Pa-shoutout po sa mga colleagues ko na hook sa Spotify mo. Sina Sanilyn Grace Batiyong at Shara May Bandejas. Salamat po at God bless.
Musta, Boss Kira? Ako po ulit ito, si Mark ng Cavite. Ito pong ibabahagi kong kwento ngayon ay nangyari sa dati naming tinitirhan. Bale, lupa po yon ng ninang ni Papa. At para po may magbabantay doon sa lupa niya, ay pinayagan niya po si Papa na magtayo ng bahay doon. At doon nga po kami tumira noon. Masasabi kong medyo liblib yung lugar. Kasi as in looban po siya. Malayo sa pinakakalsada. Dadaanan mo ang malawak na niyugan. Tapos mga puno ng madre cacao bago mamarating yung sa amin. Malawak po ang lupa na yon ni Lola Ninang. Siguro ko nasa mga 500 square meters din yon o higit pa. Tapos maliit na bahay lang naman yung itinayo nila Papa. Kaya malawak po ang naging bakuran namin doon. Maraming mga puno at halaman sa paligid. Mangga, langka, abokado, balimbing, santol, kaimito. May rambutan din at mataas at makapal na kumpol ng kawayan. Isa sa pinakamalaking puno doon ay ang puno ng manggang piko o kalabaw. Yata, hindi ko sure. Basta malaki at pahaba kasi yung bunga nun. Pero sa pagkakaalam ko, manggang piko yon. Hindi namin naakyat yon kahit kailan. Kasi malaki yung katawan niya na tuwid. Tapos yung mga sanga, matataas. Tapos marami ding langgam na kulay orange na masakit mangagat. Ba't ko alam? Subok ko na eh. Hindi tulad nung Indian mango sa gitna ng bakuran. Madali lang naming naaakyat yun noon. Nakakatambay pa nga kami sa taas nun. Naniniwala ang buong pamilya namin na may nangangalaga o may nakatira doon sa puno ng manggang piko na yon. Ang kapal kasi nung dahon niya. Tapos hindi ko alam. Pero mararamdaman mo talaga na parang buhay na buhay yung puno na yon. Palaging maraming ibon. At yun nga, maraming langgam. Kapag panahon ng pamumunga niya, tuwing nanananghalian kami, ay nagbabagsak ito ng isang bunga. Palagi yun. Unang nakapansin nun si Mama. Nangihinayang kasi siya sa mga bunga nito kasi nga hindi namin maakyat. Nagsabi si Mama nun sa puno, "Pahingi naman kami ng masarap mong mangga." Tapos kinabukasan nga nun, yun na. Doon na siya nagsimulang magbagsak ng bunga tuwing manananghalian kami. Isang beses, umakyat kami ng kapatid kong lalaki sa puno ng Indian mango. Hindi pa panahon ng mangga nun, kaya wala pang bunga yung puno. Tambay lang kami doon, pahangin kasi napakainit nung panahon na yon. Napatingin yung kapatid ko sa puno ng manggang piko. Sabi niya, parang may nakita daw siyang malaking itim na kung ano na gumalaw doon sa puno. So ako hinanap ko, pero wala akong makita. Panay pa rin ang turo niya noon pero hindi ko talaga makita. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may gumalaw nga sa may bandang tuktok ng puno. Hindi ko sigurado kung ano yon, pero nakita ko talagang may gumalaw. Kinagabihan habang nakain kami ng hapunan, sinabi namin yun kila Mama at Papa. Sabi nila, baka daw yun yung bantay ng puno. Eto naman po, hindi ko alam kung papaano itong ipapaliwanag kasi hanggang ngayon, nahihiwagaan pa rin ako. Tagbunga nun yung Indian mango. Nung mga panahon na to, wala pa akong lakas ng loob na akyatin yung puno. Tinatry ko, pero kasi every time na susubukan ko, parang nanghihina yung tuhod ko. Tapos parang kinikiliti yung talampakan ko. Kaya naman itinigil ko muna. So yun na nga, ang ginawa ko na lang,
Nambato ako ng bunga. Nung wala na akong mapulot na batong malaking ibabato, nakita ko yung karet namin. At yun yung ginamit kong pambato. So okay naman. Nakapagpabagsak naman ako ng ilan at nakakaiwas ako sa mga binabagsakan ng karet. Hanggang sa yung huling pukul ko, napamali ako ng hagis. Tumama yun sa isang sanga. Malakas yung pagkakapukul ko, kaya mabilis din siyang bumagsak pabalik sa akin. Nataranta ako nun at hindi ko alam kung saang direksyon ako tatakbo. Kaya naman ang ginawa ko, yumuko ako at tinakpan ng mga kamay ko yung ulo ko at batok. Para kung sakali, kamay ko lang ang tatamaan ng karet. Nang bigla akong may marinig na ting! Yung tunog ng bakal na tumama sa kung anumang matigas na bagay. Ganun yung nadinig ko. Kasunod nun, yung pagbagsak ng karet sa lupa. Nagulat pa ako sa pinagbagsakan kasi malayo sa akin. Grabe ang kaba ko nung mga panahon na yon. Nung pupulutin ko na, nakita kong may bubot o maliit na bunga ng mangga na nakatarak sa talim ng karet. Ang nakakapagtaka doon, hindi siya Indian mango. Piko. Bubot na manggang piko. Napalingon ako nun sa puno ng piko. At ewan ko ba, pero iba yung naramdaman ko nun. May kutob ako na iniligtas ako ng bantay ng puno ng manggang piko. Nakita niya siguro yung katangahan ko. Lumapit ako sa puno at nagpasalamat. Kasi feeling ko talaga siya yung bumato ng bubot na bunga para hindi ako tamaan ng karet. Nga pala, baka lang po meron sa inyo ang hindi nakakaalam kung ano yung karet. Bale, parang itak po siya na manipis, na pa-curve o pa-letter C yung hugis. Ginagamit po yun na pangtabas ng damo. Madami pang hiwaga o kakatuwang mga bagay ang ipinamala sa amin nung bantay ng puno ng manggang piko. At marami pang iba't ibang kababalaghan at nakakatakot na pangyayari ang naranasan namin doon sa lugar na yon. Pero ito na po muna sa ngayon. Hanggang sa muli po. God bless po, Boss Kira. And more power po sa inyo. Hello, Boss Kira. Kumusta po? May 2 taon na din po akong nakikinig sa inyo. Nag-start yun noong mahal na araw din. Kaya ngayong malapit na naman po ang mahal na araw, naisipan kong ibahagi ang sarili ko ding karanasan. Nangyari po ito noong high school ako. Tandang-tanda ko yon dahil birthday ko po nung araw na yon. Nagkaayaan kaming magkakaklase na magpunta doon sa sumisikat na haunted house na malapit lang din sa school namin. Yun pong kaibigan ko, ayaw talaga pumunta dahil nga birthday ko. Ayaw niya kasi masama daw yun. Takaw disgrasya daw sa may birthday. Hindi naman po ako mapamahiin, kaya kung saan sila, doon ako. Ito din po kasi noon na half day ang klase namin. At karamihan sa amin ay ayaw pa talagang umuwi. Nadaan naman po sa pilitan yung kaibigan ko. Kaya nung oras din na yon ay agad kaming pumunta. Siguro may mga 5 minutes din po ang nilakad namin. Habang naglalakad, sinabihan kami ng isang kasama namin na huwag daw kaming mag-iingay kapag nasa loob na. Dahil baka daw may iba pa kaming magambala. Tuwing 7:00 daw ng gabi kasi, talagang merong nagpaparamdam doon na pinatotohanan naman ng papa niya.
Dati daw kasi silang nakatira malapit doon. At nung hindi na daw kayang tiisin ng mama niya yung hagulgol ng babae tuwing alas 7 ng gabi, ay lumipat na nga sila. Yung kaibigan ko na ayaw pumunta, curious na din at nagtanong kung bakit daw at kung anong nangyari doon sa babaeng umiiyak. Ang sagot lang niya, hindi daw talaga sila sigurado. Pero kasi bago daw yung pagbibigti ng babae, ay meron daw itong anak na namatay sa isang aksidente. Buntis din noon ang babaeng iyon na hindi nakayanan ang pagkawala ng kanyang anak, kaya nakunan. Pagkatapos nun, ilang araw lang daw ay nagbigti ang babae. At kung bakit tuwing ganoong oras lang, ay hindi na nila alam. Nang makarating kami, nagstay muna kami sa harap ng gate ng bahay at nagpahinga sa lilim. Doon ay nag-usap-usap pa kami kung itutuloy ba namin ang pagpasok doon. Hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng bahay, Sir Kira. Yun pa yung makalumang bahay na gawa sa kahoy. Malaki at itsurang pangmayaman talaga ang datingan. May malaking staircase sa harap ng bahay. At sa harap nun ay may pabilog na daan. Tapos sa gitna ay malalagong damo-damo na lang. At napakalawak din ng bakuran. Hindi na nga lang siya ganun kaganda syempre. Dahil may mga part na ng bahay na sira na. Pero kahit ganun, alam mong maganda talaga yung bahay dati. At mukhang mayamang-mayaman ang dating may-ari nito. Ito yung bahay na makikita mo sa mga lumang movies, Sir Kira. Nagkasundo naman kaming lahat na ituloy ang pagpasok. Una naming nalibot ang bakuran dahil sa likod pala ng bahay ang daan namin. Doon ko lang napansin na may kadena pala yung pinto ng main entrance. Na-excite ako kasi first time kong makakapasok sa ganoon kalaking bahay. Tapos ang sabi din naman ng classmate ko, wala din namang nagpaparamdam sa amin doon. Dahil nga nakalibot naman na siya doon kasama ang mga taga-ibang section. Pagpasok namin sa loob ng kusina, madami na doon ang nasira na ng anay. Wala na ding mga gamit. Medyo malinis sa loob. Walang nakakalat na gamit. Mga sapot-sapot lang at alikabok ang madumi doon. Maya-maya, nagsalita yung classmate naming nakapunta na. Tinuro niya yung kwarto kung saan nagpakamatay yung babae. Sabay-sabay naman kaming napalingon doon. At sabay-sabay din kaming nagulat nung sumigaw yung kaibigan ko na katabi ko lang. Sabay-sabay kaming shhh! Kasi hindi nga dapat kami mag-ingay. Ang akala kasi namin nun gusto lang niyang manakot. Kaso napapikit siya nun at naluluha-luha pa. Gago, ako lang nakakita. Tanong niya sa amin ng pabulong. Parang paiyak na din siya nun. Tapos kami, kabado lang. Kasi hindi naman namin alam kung meron ba talaga kaming dapat ikatakot. Siya pa naman tong nangunguna-nguna noon na manakot. Kaya hindi namin alam kung maniniwala ba kami. Yung dalawang lalaki na kasama namin noon, chill lang sila. Hindi naniniwala sa kaibigan namin. Pinatitigil siya kasi nga hindi namin malilibot yung bahay kung hindi siya titigil sa pananakot. Wala talagang naniniwala sa kanya noon, kaya itinuloy namin ang paglilibot. Yung friend ko naman na yon, humawak na lang ng mahigpit sa braso ko. Tapos binulungan kaming dalawa na hindi daw talaga siya nagbibiro. Nakita niya yung lubid na may nakabigti pa. Babae. At umuugoy-ugoy. Natakot kaming dalawa. Bale, 3 kaming hindi nakagalaw sa pwesto namin. Yung iba, naglilibot na sa buong first floor. Kami andun lang, sa harap ng main door,
at nakikiramdam sa iba naming kasama. Maliwanag din kasi doon, kaya kahit hindi kami maglibot, ay kita namin ang kabuuan. Inaya na kami na umakyat. Nauna sila. Kami, mabagal lang na naglalakad sa likod nila. 3 lang ang pinto sa taas. Kita yon kasi open at high ceiling yung design sa loob. Pinasok nila isa-isa yung mga kwarto. Kami, panay sa labas lang ng pinto. Para kung may makita man, kami ang unang makakalabas. Nasilip ko din yung kwarto, na may lubid pa nga. Andun nga yun, at umuugoy-ugoy pa yung tali. Tinanong ko yung kasama ko kung nandun pa yung nakita niya. Pero ang sabi niya, wala na daw. Pero habang nandoon kami, yung pag-ugoy ng tali ay papalakas ng papalakas. Na para bang bukod sa hangin ay may iba pang nag-uugoy noon. Pare-parehas na kaming natakot noon. Mabagal pa din kaming bumaba ng hagdan dahil ayaw naming makagawa ng ingay na mas makakagambala sa kung ano man ang nandoon. Hanggang ngayon po ay naaalala ko pa talaga yung takot ko noon. Nakababa na kaming lahat at palabas na ng sala. Hindi pa man kami nakakalabas talaga, nadinig namin na may isang pares ng mga paa ang pababa ng hagdan. Doon na kami lalong natakot. Dahil nga lahat kami ay nasa baba na nung mga oras na yon. Nagkatulakan na rin kami noon para lang makalabas agad ng kusina. Paunahan kaming makalabas ng bahay at makarating sa gate. Paglabas namin, sa kung anumang dahilan, parang naiba yung feels ng bahay kaysa noong bago kami pumasok doon. Parang ang lungkot, parang ang bigat. Yung kaibigan ko na katabi ko, bigla na namang sumigaw sa gulat. Tapos hinata kaming lumabas na ng gate. Nagsisunuran naman yung iba naming classmates sa takot. At doon niya na nga sinabi na nagalit daw yung babae sa pagpasok namin. At nun ngang hindi pa kami lumalabas ng gate, nandoon daw yung babae sa isang bintana sa taas at galit na nakatingin sa amin. Naiiyak-iyak talaga siya nun kasi nga walang naniniwala sa kanya nung una. Kinabukasan nun, 3 sa mga kaklase namin ang hindi nakapasok dahil nilagnat daw. Kasama na doon yung kaibigan kong nakakita sa babae. Siya yung pinakamatagal bago nakabalik sa school dahil hindi daw talaga nawala yung lagnat niya. Napagsabihan kami ng teachers namin noon dahil umamin pala yung kaibigan namin sa nanay niya kung saan kami nanggaling. At yun nga, pinatawas pa siya dahil doon. Nung makabalik siya, ikinuwento niya sa amin na nung ipinatawas daw siya ng nanay niya, ay nakita daw doon yung babae. Dinasalan lang daw siya noon at bigla nang gumaan agad-agad ang pakiramdam niya. Inamin niya yung nangyari at sinabi sa kanya na bukas daw pala yung third eye niya, kaya ganoon kalala ang nangyari sa kanya. Ipinasara din daw yun agad ng nanay niya doon sa manggagamot, kaya nagtuloy-tuloy ang paggaling niya. Yun lang naman po, Sir Kira. Hanggang dito na lang po. Sana po mabasa niyo ito. Maraming salamat.